Magandang umaga mga kasama. Casual na pag-usapan natin ngayon habang nag-exercise yung nangyaring shooting incident sa Negros Occidental noong January 2. Ngayon lang taon na to. May natanggap akong spot report galing sa kasama nating taga Negros Occidental na nagkaroon nga ng shooting incident sa kanilang lugar. Ngayon, ang nangyari, mayroong dalawang taong nag-aaway. Yung isa mayroong itak. Ang ginawa ng barangay captain, nagsumbong sa pinakamalapit na patrol base ng Philippine Army. At nagresponde yung isang kafgu. Makikita sa video na ipinadala sa atin na matapang yung army, nag-iisa lang siya based doon sa video kasi walang ibang nahagip. Nilapitan yung isang tao, yung sangkot sa away kasi nag-away yung dalawang tao nga, yung isa may itak. Mga 2 metro lang yung pagitan ng kafgu sa kayong tao. Kinumpronto ng kafgu. Yung tao biglang tumayo. At makikita sa video na armado siya ng itak. Yung army napaatras. Mukhang matutumba pa nga kasi may maliit na kanal sa lugar. Sabay ng pag-atras niya, ikinasa yung Armalite at pinutukan yung tao habang sinusugod siya ng itak. Successive shots, single shot, pero madami, siguro mga 6 na putok. Ngayon, pagkatapos ng putukan yung isang tao, nahagip ng video yung isang taong dahan-dahang naglalakad at pasuray-suray na papalapit sa army. Yung kafgu. Ang ganawa ng kafgu, ang pangalan niya ay si Sosya. Pinutukan niya rin yung tao. Yung taong to ay walang armas. Bagsak din. Kalaunan, nagkaroon ng investigasyon yung pulis at nalaman na yung 2 taong pinutukan niya ay namatay. At mayroon pang 2 taong nadamay na tamaan ng stray bullets. Ngayon, nang mabasa ko yung spot report, biglang parang bumalik ako noong panahong ako ay isang investigador. Bilang investigador, ano ba ang magiging disposisyon ko sa kaso? Kasi gagawa ako ng investigation report. Sa investigation report, mayroong facts of the case, ilalatag mo kung ano yung nangyari. Then, i-discuss mo siya. Sa discussion nandyan yung mga legal issues na involved sa kaso. Then, recommendation and conclusion. Wala kang maibibigay na recommendation at conclusion kung hindi mo itatouch yung legal issues ng kaso. Ano ba yung mga legal issues ng kasong to? Mga kasamang police, mga kasamang investigador, mga kasamang army, at nasa
uniform or uniformadong hanay. Una, dapat bang sampahan ng reklamo si Sosya doon sa pagkamatay ng 2 tao at sa pagkasugat ng 2 tao pa? Kung hindi, kung oo, bakit? Pangalawa, ano ba yung disposition natin doon sa mga taong nadamay? May pananagutan din ba si Sosya doon? Pangatlo, kung sasampahan natin ng reklamo sa piskalya si Sosya, murder ba o homicide? Or frustrated murder ba? Or frustrated homicide ba? Or serious physical injuries ba? Dito sa 2 taong nadamay. Di ba? So kailangan para ma-resolve natin yan, kailangan balikan natin yung training natin sa PNP. Yung napakaraming training natin sa PNP na inaral natin ang revised penal code. Mula recruit, mula hanggang specialized courses, nandyan ang revised penal code palaging sinisingit ng PNP. Hanggang magpa-opisyal, kung opisyal kayo ngayon, nandyan yung discussion sa revised penal code. So ako ay naniniwala na lahat ng pulis ay mahuhusay at alam ang revised penal code. At least yan yung assumption ko. Okay, punta tayo sa unang issue. Busisihin natin doon sa unang putok ni Sosya na ikinamatay ng unang biktima. Ang unang itatanong natin sa ating mga sarili, self-defense ba yon? Para hindi natin sampahan ng reklamo si Sosya. Next question that we should ask ourselves is ano ba yung elements ng self-defense? Ay, napakasimple. Alam na alam ng mga pulis. Siyempre, una, dapat mayroong unlawful aggression. Pangalawa, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the attack. Pangatlo, lack of sufficient provocation. Yung unlawful aggression as the first element, meaning may atake. Hindi lang basta atake, yung ataking seryoso na pwedeng ikimatay ni Sosya. Yung ginawa ba ng biktima, sinugod si Sosya ng itak, ay pwedeng sabihin unlawful aggression? Check, yes. Kasi pwedeng ikamatay ni Sosya yun pag tinamaan siya. Second element, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the attack. Ibig sabihin, reasonably ba yung ginamit ni Sosya na armas o pamamaraan para malabanan yung atake ng biktima? The answer is check, yes.
Armalite, itak, parehas na deadly weapon. Bagamat magkaiba yung kanilang nature, barrel versus itak, ay parehas deadly weapons. Papatayin ka ng itak pag tinamaan ka. So mayroong pangalawang element. Pangatlong element, lack of sufficient provocation. Ibig sabihin, dapat walang provocation si Sosya noong inatake siya ng biktima. Mayroon ba? Wala. Nandoon si Sosya para magresponde bilang alagad ng batas, bilang ahente ng Estado, bilang kafgu or isang kawani ng Armed Forces of the Philippines. So mayroong self-defense. Kung ako yung investigador, hindi ko sasampahan ng reklamo si Sosya sa piskalya. Yeah. Bahala na yung relatives ng biktimang maghanap ng abogado para sampahan ng kaso si Sosya. Huwag tayong gamitin. Doon sa pangalawa, di ba sabi natin, pasuray-suray, dahan-dahan, mukhang nakainom pa nga eh. Walang armas. May agwat yung pagitan ni Sosya at yung pangalawang biktima. Biglang binaril ni Sosya, 3 putok, patay din. Na kumpleto ba yung elements ng self-defense? Hindi. Malabo. Ano ba yung kulang? Una, walang unlawful aggression. Yung ginawa ba ng taong yon ay isang atake na maiko-consider? Bagamat lumalapit, pero lumalapit ng dahan-dahan, lumalapit ng pasuray-suray, mukhang nakainom pa nga eh. Hindi maliwanag na atake yon or unlawful aggression yon. Pwede nyo akong idebate, pwede nyo sabihin, pag nakalapit yung kay Sosya, pwedeng maagaw yung Armalite, ibaril sa kanya. Pwede nyo gawing argumento yan, pero I tell you, mahirap paniwalaan yan. Hanggang argumento lang yan. Pangalawa, may reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the attack ba si Sosya? Reasonably ba yung ginawa niyang pamamaraan para malabanan yung ginagawa ng biktimang yon? Hindi reasonable. Papalapit lang eh, pasuray-suray pa nga, tapos ginamitan niya ng Armalite, wala namang armas yung taong yon. Walang second element. Ang mayroon, yung third element, yung walang provocation si Sosya. Pero hindi yun sapat para magkaroon ng complete self-defense. Para magkaroon ng self-defense as a justifying circumstance under the revised penal code, kailangan kompleto yung 3 elemento. So, kung ako yung iimbestigador, sasampahan ko ng kasong homicide si Sosya sa piskalya. Bakit homicide, mga kasama? Kasi po, hindi lahat na klase ng paggamit ng barel ay magiging murder yung kaso, hindi homicide. Hindi ho siya tinatawag na qualifying aggravating circumstance. Bakit? Para maging qualifying aggravating circumstance yung baril, mga kasama kong pulis, mga kasama kong sundalo, BGMP, Coast Guard, and other uniformed personnel. Kailangan yung baril intentionally, deliberately, and consciously adapted by the person to kill a victim. Sa Tagalog, kailangan po. Anong oras na? 11:00.
Kailangan po yung baril pinag-isipan talaga ng tao na gawin ang isang krimen pagpatay na gamitan ng baril. Tanong, si Sosya ba nang pumunta sa lugar na yon intentionally dinala niya yung armalite niya para mamatay ng tao? Hindi naman. Nandoon siya sa lugar na yon para magresponde. Bakit mayroon siyang armalite? Kasi sundalo siya. So, homicide lang yung kaso, dapat isang pa ng investigador dyan sa piskalya. Okay. Yan. Punta tayo doon sa mga nadamay. Ang tanong na ang tawag nating mga pulis sa mga nadamay ay collateral damage. Yung collateral damage, mga kasama, pwedeng walang pananagutan yung pulis o pwedeng mayroon. Depende sa circumstansya. Sa Revised Penal Code, mayroong tinatawag na exempting circumstances. Article 12, paragraph 4. Exempting circumstance because of an accident. Para walang pananagutan yung pulis sa collateral damage, dapat aksidente yung nangyari. Para masabing aksidente, dapat walang kapabayaan or walang negligence ang tao o ang pulis noong magkausa siya ng isang krimen o nung makagawa siya ng isang krimen. Dapat walang kapabayaan, ha? Dapat maingat siya. But despite of that, nagkaroon ng krimen. Ngayon, kung ako yung investigador, aalamin ko kung kailan ba tinamaan ng bala yung mga nadamay. Noong pinutok ba ni Sosya yung baril niya sa unang pagkakataon na binaril niya yung unang biktima, o nung ipinutok niya yung armalite niya sa pangalawang pagkakataon, nung binaril niya yung pangalawang biktima? Kung natamaan niya ng bala, yung mga biktima sa panahong binabaril niya yung una niyang taong nabaril, kung ako yung investigador, hindi ko sasampahan ng reklamo si Sosya because of the exempting circumstance of accident. Mayroon civil liability or mayroon lang obligasyon si Sosya na magbayad ng danyos doon sa dalawang nadamay. Pero criminal liability, kung ako yung investigador, hindi ko sasampahan ng reklamo si Sosya because of exempting circumstance of accident. Kasi, tingnan mo to, ha.
Kung sasampahan mo ng reklamo si Sosya dahil natamaan niya ng bala yung dalawang nadamay lang, sa panahong binabaril na yung una niyang biktima, incompatible yung position mo diyan. Bakit? Kasi sinasabi mong self-defense, lawful, yung ginawa ni Sosya sa unang pagkakataon, biniril niya yung unang biktima, and yet, sasampahan mo siya ng kaso ngayon sa pangalawa for, anong kaso? For reckless imprudence, resulting in serious physical injuries. Teka muna. Bakit ba reckless imprudence resulting in serious physical injuries at hindi prostrated or attempted murder or homicide? Kasi kasi wala namang intensyon si Sosya na patamaan niya yung dalawang nadamay lang. Wala siyang intensyon patayin yon. Di ba? Nagkakaroon lang ng murder or homicide pag may intent to kill. Wala naman. Okay. Subalit, ito na. Kung natamaan ni Sosya yung dalawang nadamay na yon noong binabaril niya yung pangalawang biktima, ay sasampahan ko siya ngayon ng reklamo sa piskalya for reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Sabi ko nga, hindi prostrated attempted murder or homicide kasi wala namang intent to kill si Sosya na patamaan yung dalawang collateral damage. So mga kasama, bakit ko ba ito sinasabi? Hindi para pangunahan yung magiging disposisyon ng kaso doon sa prosecution office ng Negros Occidental. Hindi po. Ayaw po natin ma-preempt yun. Ang sa akin lang po, yung intention ko lang po dito ay para mabigyan ng tips yung mga investigador doon sa Negros Occidental kung ano yung magiging disposal nila sa kasong to. Kung ano man yung magiging pagtingin ng prosecution office sa Negros Occidental, ay respect po natin yon. Ito po ay aking personal na opinion lamang para makatulong sa mga investigador, mga pulis. Kasi po medyo mahirap na legal na usapin po to sa investigador, sigurado ako. So, yun po, as promised, I'll be making video contents sa mga napapanahon, napakainit na issue tungkol po sa law enforcement. Gumawa po ako ng YouTube channel para mapadali po yung pag-upload ng video kasi nakita ko po sa Facebook, mabagal pala, mahirap i-upload. So, kung interested po kayo na from time to time magkaroon ng kaalaman tungkol sa law enforcement and other legal matters, pwede nyo pong isubscribe. Pwede po kayong mag-subscribe kung interesado po kayo. Para pag nag-upload po tayo ng video, mananotify po kayo. So, hanggang dito na lang po. Ito po si Major Reynold Villania, nagsasabing, pagka-pulis ka, babaero ka. Ay, hindi po. Pagka-pulis ka, mahusay ka. Salamat po. Bye-bye. Good morning. Have a nice Sunday. Mag-exercise. Mahalin yung asawa at pamilya kasi nandyan po yung lakas natin sa ating pamilya. Pag magulong pamilya, magulong pagpupulis.
Again, so this is Major Reynald Villania. Pag pulis ka, matino ka, mahusay ka. Bye-bye.